Magandang gabi guys, ako si Alden ng Arachno Degree. Kumusta naman po kayo? Sana okay lang lahat dyan, lalo sa mga tarantula keepers dyan. Kamusta naman kayo? Sana okay lang din kayo. Kasi medyo mahirap ang takbo ng buhay ngayon. Meron pandemic, ganyan, hindi ka makakilos ng maayos. Parang nawala yung... Wala. Pero sana maging maayos ang takbo ng buhay na sa mga susunod na araw. Hopefully, sana makabangon din tayo. So, yun nga. Ginawa ko tong video na ito. Gusto ko lang sanang i-present yung aking isa sa mga tarantula species sa aking collection, which is yung Aponopelma simani or ang Costa Rican zebra. Kasi mamaya magre-rehouse ako sa kanya. Pero bago natin siya i-rehouse, pag-usapan muna natin kung ano yung mga basic husbandry niya. Kung ano ba yung humidity level niya, ano ba yung temperature na kailangan niya, alaalamin din natin kung ano yung temperament niya, and ayun, kung gaano kalaki ang kanyang substrate, kung gaano kalalim ang kanyang substrate. So, ayun. Aponopelma simani. So, sa mga hindi nakakaalam, itong Aponopelma simani is galing siya sa Costa Rica. Native siya sa Costa Rica, sa South America, which is a tropical climate. So, pag sinabi natin tropical, naglalay siya sa between two subtropic zones ng Earth along the equator. So, ayan. Ang temperature niyan is almost same lang din dito sa Pilipinas. Mainit, humid, may kadalasang pag-ulan. Ayun. So, ang requirements ng Aponopelma simani from the country itself, kailangan medyo humid ang kanya environment. Sa mga hindi nakakalam, ano bang humid? Ganyan. Yun nga, yung may pagkabasa sa hangin, ganyan, moist. Hindi dapat mag-bone dry yan kasi pwedeng mapahamak, pwedeng ma-bad molt yung mga yan kapag nag-dry masyado yung environment niya. So, ayun. Ano bang temperament ng ating Costa Rican zebra? So, ang Costa Rican zebra is matuturing na semi-docile. Para sa akin, sa akin na Costa Rican zebra is semi-docile. May times na medyo medyo mabilis, skittish yung galaw niya. So, para sa akin masasabi ko, pwede rin siya maging beginner species, pero medyo reluctant ako dyan kasi ayun nga, skittish siya, tapos masyadong food responsive yun. Tapos burrower, mag-consider siyang opportunistic burrower, or pag sinabi natin opportunistic burrower, kapag binigyan mo siya ng malalim na substrate, enough substrate para sa kanya makapaghukay, talagang maghuhukay yan. So, yan din ang minsan ang mga basic errors ng pag-aalaga ng Aponopelma simani. Minsan, madali silang ma-stress kapag kukunti yung substrate, pag wala silang hinuhukay. Hindi sila tulad ng ibang Brachypelma species na okay lang kahit sa mababaw na substrate lang. Ito kasi, kung ako tatanungin, dapat medyo mataas. So, ang humidity level niya, so same lang din dito, dapat medyo ang kanyang substrate basa. Hindi naman sobrang basang-basa na swampy. Pero yung tamang basa lang from top to bottom. Hindi ako ng spray lang, dapat pati yung ilalim is basa since ito ay naguhukay. So, ayun ang mga basic husbandry notes para sa ating Aponopelma simani. So, sisimulan na natin ang kanyang rehousing. So, ito guys, nag-ready na ako ng aking mga gamit. So, dito natin ililipat ang aking Aponopelma simani. Ngayon, I think nasa 2 inches siya. 2 inches leg span. Malit na sa kanya yung Delicup So, dito ko na siya ililipat sa mas malaking Delicup. I don't know kung Delicup patawag dito or container. Basta, meron din ako sphagnum moss, coco peat for substrate, catch cup, itong paintbrush para hindi siya masaktan kapag kinukoks ko siya, and soldering iron. Mag-ingat tayo dito kasi mainit to. Ano pa ba ang kailangan? Para nakasaksak ng aking soldering iron. Sasaksak ko muna siya. Ayan, okay na. Antayin natin siyang uminit. And nagsuot din ako ng aking face mask kasi pag binutas natin to, binagyan natin ng ventilation hole itong bagong enclosure ng ating tarantula
yung fumes niya, yung plastic fumes niya is delikado sa ating lungs yan. Pag nasinghot mo yan, pwede kang magka-cancer. Actually, carcinogen yan kapag nasusunog. So, always, kailangan din natin ng face mask. So, ano pa inaantay natin? Kunin na natin ang ating Apanapel Basimani. So, dito siya guys. Ngayon siya. So, blue color form siya. Ayun, nakalimutan ko pa lang sabihin sa inyo. May normal color form ang Simani. Meron din blue color form. Normal color form niya is drab ang color niya. Parang brownish. Yun yung parang ano niya eh. Normal form. And yung blue color form, ayun nga, may pagka-tint ng blue. Yan na siya, nagtago siya dito sa kanyang substrate. May pagka-tint ng blue sa kanyang carapace. Tsaka sa kanyang, yun. So, dito na natin siya muna. So, una natin gagawin is, natin uminit ang ating soldering iron. Saka natin bubutasan ito at lalagyan ng ventilation hole ang ating bagong enclosure. So, since tropical siya, kailangan ng mas maraming humidity. So, gagawin natin, dito lang natin sa side bubutasan. Huwag natin bubutasan yung taas. Kasi once na pag binutasan natin yung taas, pag binutasan natin dito, maglulus lahat ng moisture. Mag-evaporate siya. Mas mabilis mag-evaporate. Mas mabilis din matutuyo ang kanyang substrate. So kung dito natin sa gilid, yung cross ventilation lang gagawin natin, may airflow na maghaganap, pero mas kukunti yung evaporation rate niya. So mas matagal ang humidity level dito kapag cross ventilation lang. So okay na ba? Mainit na. Kalimutan ko rin guys mag-gloves. Kailangan din pala mag-gloves dito. Kasi delikado na. Alam nyo na. Try natin na. Kuha ba dyan? Bumutasan ko na. A few moments later. Pwede na siguro to. So guys, ayan. Once na mabutasan nyo na dito, pwede na siyang lagyan ng substrate. So gagamit tayo ng coco peat. Coco peat lang muna. Wala kasi tayong topsoil eh. Maganda sana kung may topsoil para mas firm kanyang substrate. Pero next time ko na papakita sa inyo yan. Medyo messy to pero okay lang. Expected na. Laliman natin para may space siya para sa paghukay niya. Ayan. Tandaan ninyo mga opportunistic borrower tong mga AC money. Malalim na to para sa isang 2.5 inches. 2 inches. So ginagawa ko, tinatanggal ko yung husk. Tanggalin natin to yung mga husk na yan kasi wala lang. Mas maganda kung wala na bang mga matitigas na durugin natin if possible kung may mararamdaman tayong parang mga namuumuo. Ano ko to? Mas flat natin. Yan, okay na siguro yan guys. Tapos, after nyan, tabi natin itong coco peat. Lagyan natin siya ng sphagnum moss. So, anong use ng sphagnum moss? Ang sphagnum moss is, yan yung nagre-retain ng moisture sa mga enclosure. Kasi, itong mga to is may capability mag-absorb ng water. So, yung absorb din ng water, konti-konting nag-evaporate din yan. So, yung evaporation na yun, yun yung nagsiserve as humidity. Kumbaga, yun yung nagpapa-humid sa environment. Parang chonke lang ah. So, ayan guys. Ganyan-ganyan lang. Tapos flat natin. Tabi natin itong si sphagnum moss. And nakakapagdagdag din ng beauty din yung sphagnum moss eh. O, tingnan mo. Stick, di ba? Kukuha lang ako ng syringe na may water. Wait lang. Nawala ata ang syringe ko. So, ito na lang gagamitin ko.
yung pang ano sa ketchup. Improvise na lang. So, gagawin natin, basain natin. Ganyan lang. Dapat yung tubig ay umabot na sa ilalim. Dapat hindi mag-bone dry yan. Kasi pag naghukay siya, maano niya yung tubig doon sa ilalim. So, set na siya. Set na yan. So, ang gagawin natin is, kunin natin yung simani. Mamaya lalagyan ko na ng water dish siguro. Wala pa kasi ako mahanap na takip ng ano eh. Yun pa pala, isa pa pala sa mga note, kailangan lahat ng mga tarantula ninyo is may available na water dish. Hindi pwedeng mawala yan. And kung may water dish man, dapat laging may tubig. So, mamaya kukuha ko mamaya. Wala pa kasi ako mahanap na bottle cup. Yan, lalagyan ko na lang siya dito. So, ito na siya, kukunin ko na. Tabi ko muna to. Ihahanda ko lang ang aking catch cup. So, gently coax the tarantula. Oops. Yan siya. Yun. Nice. So, kapag nasa catch cup na siya, pwede natin siyang i-transfer dito. Oops. Hala. Yan na nga ba sinasabi ko guys. Skittish ang mga Aponopelma simani. Nice. Oops. Huwag ka nang lalabas. Huwag nang lalabas. So, ayan guys, napakadali lang. Since New World ito, hindi siya ganoon ka-resistant. Hindi siya nagpakita ng resistance. Unlike pag Old World to, mas mahirap yon. Times 3 ang hirap ng kanilang pag-rehouse. So, ayan na guys. Yan ang ating finished product. Wait lang. Try kong puputay sa gitna. So, hindi pa siya nakaka-settle dito. Pero siguro baka bukas or sa makalawa, makasettle din na siya dito. Ano siya guys? So, lalabas. Explore ka lang dyan, ha? Maghuhukay na rin yan. Magsasapot, maghuhukay. So, ayan guys. Yan na siya. Yan. So guys, ayun na nga ang ating rehousing video ng ating Aponopelma simani. Thank you so much sa inyong panonood and be sure na tutok lang kayo sa aking channel para sa mga susunod na mga videos ko.